ito lang presidente ka na impeach. Ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Kaya itong basahon, ito ang text ng kabuntagong Genesis chapter 11 verse number 6 to 9. Pakisundi lang sa inyong mga mata. In Genesis 11 verse number 6 down to verse number 9, it says, "And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language. And this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Therefore is the name of it called Babel, because the Lord did confound their language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth." So ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong atong isgutan ini kabuntagon the historical languages of the Bible. Now, ato ang isgutan ang nagagikan ang Biblia o sa unsang paagi na nagkaabot sa tuang panahon karon. And take notes sa number 7 diha nga language nga gigamit ang Dios. That is why we always believe that number 7 is always na sa Bible. When we say number 7, kung nato makita ng number 7 sa Bible, that speaks of perfection, completion. So muna ang meaning sa number 7 sa Bible. Perfection and completion. That is why we believe that we have a perfect Bible. Because this Bible, the language of this Bible is in number 7 atong isgutan karon. Now, asa man nag-originate ang language, ang lingwahe? Sa ato ang gibasa Genesis chapter 11, doon na usa ka lingwahe gigamit ang tanang tao sa kalibutan. Sa panahon ni I think si Nimrod, yung mao'y nahimong leader din muna gitawag o picture sa first nga gitawag the first integrated United Nations, no? Muna ang kauna-unahang napundar ang gitawag og United Nation. This is the integral part sa pagpundar sa mga kanasuran. And kung imong basahon din sa atras ka sa Genesis 10 verse 32, these are the families of the sons of Noah after their generations and their nations. So in their nations, and by this were the nations divided in the earth after the flood. So there were nations, or there are nations na anang panahon nag-start, and we can see in this event the first integrated United Nations. Nagkahiusa sila, isa ang lingwahe, so makasinabot ang tao. So ingon ang Dios, wa nay makapugong aning mga tawhanan ni to do what is unsay naa silang huna-huna, di na pwedeng mapugnan, wala na pwedeng mo restrain ana nga naman
they have the same language. They have the same speech. So wala na makapugong sa ilaha nga gitawag og tinguha og desire. Especially kining mga tao din nag-desire sila to build sa usa ka gitawag tower. Maning gitawag sa mga Bible stories sa mga bata nga the Tower of Babel. So the purpose of this tower is to in verse number 4, to reach unto heaven, mga ilang katuyuan. So in other words, these people make a ladder or a stairway. So these people trying to reach heaven by making a stairway to heaven. So sila ang nangitag pamaagi aron makasulod sila sa langit. In verse number 4, and they said, go to, let us build a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make a name, lest we be yundari scattered abroad upon the face of the whole earth. So in other words, kini nga klase sa mga tao, gusto sila moadto og langit sa ilang kaugalingong kapasidad o sa ilang kaugalingong pamaagi. Pero ingon ang Ginoo, dili pwede. Dili pwede nga mauna ang mahimong pamaagi nga moanhin mo sa langit, because you are sinners, no? Makasasala kamo. Di pwede mo makasulod sa langit nga ingon ana ang iyong postura, sa ingon ana ang iyong kahimtang. So, sa gimos Ginoo, the Lord confounded their language. Gilahugay sa Ginoo ang ilang lingwahe, gihatagan sila nagkalailahi nga mga lingwahe. No? Ang usa ka tawo di siya makasabot sa katapat. So nangita siya og usa ka tawo nga makapareha sa iyang lingwahe. Ug makasinabot sila. Ug ang mga tao nga nagkapareha sa ilang lingwahe o nagkasinabot sila'y nag-uban, nagkapuyog sila, nagkauban sila sa ilang journey. Ug katong di nila ikasabot, di sila pareha na to din. So ang ilang purpose nga muadto sa langit gamit ang maong nga tower, so gi-destroy sa Ginoo, gi-scatter sa gi-confounded sa Ginoo. Ug mo hinungdan nga nahunong ang maong pag-build sa maong Tower of Babel kay di na sila magkasinabot. Kung ato nang iagi sa istorya nga kinuhan, o ang Tagalog o ang Bisaya, tabang dito, looy kayong Bisaya. Kay basig ang Tagalog ingon dito nga, ang bigat. Ang bigat. Yung isang bitaw, buhian pa di. Muna hinungdan nga, wala na nagpurso ang maong project, wala na nagpurso ang maong tinguha nila nga mag-build o itawag tower, nga naman, di na sila magkasinabot. So, diha nagsugod ang daghan kayong lingwahe sa mga katawhan. But, in origin, at makita diha sa pinakasinugdanan, in the beginning, there's only one language or one speech. At makita din ha. But, gitugot po na sa Ginoo, gigamit na sa Ginoo, because I believe dihas Ginoo, all things work together for good. All things work together for good. That is why, ang atong sigutan ni kabuntagon, 7 historical languages of the Bible. Kining 7 ka mga lingwahe, gigamit kini sa Ginoo para sa iyahang pulong or para sa Biblia nga ato ang nabatunan karon. So, di na ito na siya dugayan na, although mubuuran siya nga discussion. So, sa may unang lingwahe nga gigamit ang Ginoo, atong tan-awon ang mga languages, kini nga mga languages, and then ang ilang historical nga nganong naa sila, and then ngayon sa mapod ang Biblia nga napunta ini nga klase sa mga lingwahe. So number 1 nga language nga gigamit sa Dios para mapundar o mabalay kining
pulong niya is number one, the Hebrew language. So diya ta masugod sa lingwahe nga iya sa Ginoo. The Hebrew language. Hebrew. So, sa mga history sa gitawag Hebrew, at makita din the Bible, atong tanawon, the Bible has been written and translated into these 7 languages at various stages in its history. So, muna ang ato ang gitawag karon nga summary sa ato ang pagtuon. So, ang una dihang atong tagapagtagad is ang Hebrew language. So, a little bit of history sa mga lingwahe. Hebrew is a Northwest Semitic language. When we say Semitic, that means kanabang Semites. Mga tao nga katauhan ni kanang mga Semites, gikan mo sa word nga sa anak ni Noah na si Shem. So mga Semites o mga Hudyo nga mga tao. So the Northwest Semitic language that has its origin around the late 2nd millennium. In other words, that is before Common Era. It was the language of the ancient Israelites. So lingwahe kini siya sa mga ancient Israelites and the religious texts, including the Hebrew Bible. After the Babylonian exile in the 6th century or before Common Era, Hebrew gradually fell out of everyday use, being replaced by Aramaic. Because kung atong mata tagaan o pagtagad, they were captive. They were captive sa usa ka nasod nga diin dito kining nasod o kining Babylonia. Diha sila na captive. But diha ang unang lingwahe gilahugay si Ginoo. Diha po si Abraham gikan anang lugar sa Babylonia, dapit sa Babylonia, which is now in modern day is called Iraq. So diha sa Iraq, which is kung imong tan-awon ang ihang ancient names, mao na ang Babylon. Now, ato makita din nga tungod kay na captive ang mga Israelite people, although nag-gradual nga gitawag og pag-decline, but ang ilang everyday use niya na, but wala gid siya totally na nawala. Although na-influensyahan lang sila because pila ka tuig sila nagpuyo diya sa mao nga lugar as slave sa mga nasod. So that's why ang Hebrew language were gradually fell out of everyday use because of that situation sa mao nga time nga sila nahimong captive. However, it continued as the language of Jewish liturgy, literature, and scholarship. In the late 19th and early 20th century, Hebrew was revived as a spoken and literary language, leading to its modern form, which is now the official language of Israel. So, mo gini siyang official nga lingwahe sa mga sa kitawag of Israel. So, despite sa mga daghan kayong panghitabo kapila sila naging captive, kapila sila naging slaves o sa mga nasod. There were times na nahimo silang captive nahimo silang slaves sa Egypt, nahimo silang slaves sa Babylon, nahimo silang slaves sa katong mga empire sa time ni Daniel nga ginapasa sila gikan sa Babylon. Abot sila sa gitawag og Greece, abot sila sa gitawag basta kan sila giagyan until abot sila sa gitawag og Roman Empire. Kaya imagine sa ilahang gidaganan, but still ang ilahang lingwahe, ang ilang Hebrew language maoy ilahang pinaka gitawag og official nga lingwahe nga gigamit. Now, how about sa Bible nga anong abot sa gitawag Hebrew ang Hebrew ang
unang lingwahe. Actually, this first three nga itong makita din kining Hebrew o ang duha, muna ang pinaka-official nga mayon tag atong sigutan atong milabay original autographs, no? Katong original diha siya naisulat Hebrew, Greek, and a little bit of Aramaic, which is Isra and Book of Daniel, because those were the times nga nahimo silang slave sa mao nga gitawag og Babylonian Empire. That's why ang ilang lingwaheng gigamit is Aramaic, ang Book of Ezra and Book of Daniel. But mo ni ang pinaka-una. That's why our Bible, nagikan siya sa gitawag og Hebrew, Greek, and a little bit of Aramaic. Kini atong Bible nga gigamit. So dinhi gisulat sa tulo ka lingwahe ang pinaka-original autographs, Hebrew, Greek, and Aramaic. So kung mayon ta nga mo-coincide siya sa unsay gisulat sa Biblia nga ang pinaka-importante nga witnesses sa Bible ginadawat sa Dios even sa Old Testament period. Kung naamay mga tag witnesses, kinahanglan 2 or more witnesses mo na gitawag og lig-on nga ebidensya. That's why ang gigamit sa Ginoo sa gipagsulat sa iyang pulong tulo ka lingwahe, Hebrew, Greek, and Aramaic, because these three witnesses usna kadakong ebidensya nga tinud-anay ang history sa pulong sa Dios. Usa na siya ka dako nga ebidensya to prove the history of the Bible at manita diha. So Hebrew Old Testament, the Hebrew Bible or Tanakh, consists of texts originally written in biblical Hebrew with some portions in biblical Aramaic, as what I've said, primarily in Daniel and Isra. The Hebrew Bible forms the foundation of Old Testament in Christian Bibles. So ato makita din kini ato ang Biblia, ang atong Old Testament din mostly diha written sa gituwag og Hebrew language, except sa duha, Daniel and Isra. Pero ang the rest niya na written in Hebrew language. Muna ang atuang Old Testament. Muna ang atong Old Testament nga Biblia na sulat. That is why our King James Bible came from Hebrew and Greek manuscripts at makita diha. So may unang nga lingwahe nga gigamit sa Dios kining Hebrew language. And then number 2 atong tagapagtaga din Number 2 is Greek language. So a little bit of history ato makita din Greek is an Indo-European language with a documented history spanning over 3,400 years. Ancient Greek was the language of classical Greek literature and the New Testament. Now, remember our Bible? The New Testament is written in Greek language. Kining atong New Testament books. Ito makita din they were written in Greek language. It evolved through various stages. Doon na tawag diya Mycenaean Greek, Classical Greek, Hellenistic Greek or Koine Greek, Byzantine Greek, and Modern Greek. Greek culture and language significantly influenced the Roman Empire and Western civilization. Modern Greek, spoken today in Greece and Cyprus, retains many features of its ancient predecessor. Kung nakay madunggan ng mga tao nga nagsulti og Greek language, mauning Greece and Cyprus. Gamit sila og Greek as of today ato makita mo na ilang lingwahe. So kung nakay Biblia ng Greek, kung imo silang istoryahon,
kung kabalo ka mo basa sa ilang sa maong Greek language na naa sa Bible, sila makasabot. Pero nalang gagnagmay nga murag gamay nga updated yung mga vocabulary, pero mostly di sa Biblia makasabot sila. Kanang mga naa sa Cyprus, nasa Greece. So diha ato makita na kini di ang ato ang Biblia, kining ato New Testament diha nagikan nga lingwahe. Originally written in Greek language ang New Testament. Books from Matthew to Revelation, that these books nasa sa New Testament were written ato makita sa Greek language. Now, Greek Old Testament, doon na pa gitawag Greek Old Testament, it is a translation from Hebrew language, gitranslate into Greek. Ang mao nga Hebrew kining Old Testament gitranslate into Greek. O ang tawag niya na the Septuagint, LXX. So, kung maakay na kay lesson about sa Bible, masugatan nimo ning the Septuagint. Unsa ning Septuagint? Muning gitawag og LXX. Is the ancient Greek, Septuagint or LXX is the ancient Greek translation of the Hebrew Bible, produced in the 3rd to 2nd century before Common Era. The New Testament was originally written in Koine Greek in the 1st century, Common Era. This includes the Gospels. So the 4 Gospels, ato makita, Matthew, Mark, Luke, John, and also the Epistles, and also the book of Acts and Revelation, written in the Greek language. So diha nagikan ang ato ang New Testament. Number 3, Aramaic. So ako nagkasulti a little bit of Aramaic na sa ato ang Bible. Now, what's the history sa mga lingwahe? Aramaic is a Northwest Semitic language closely related to Hebrew. So doon na sila related sila gamay sa Hebrew. It originated around the late 12th century before Common Era and became a lingua franca of the New Assyrian and New Babylonian empires. It was the language of administration and diplomacy across the Near East. Aramaic was also widely used during the Persian Empire and became the language of the Jewish community after the Babylonian exile, as evidenced in parts of the Hebrew Bible. Today, Aramaic survives in small communities, particularly among Assyrian Christians. So, mo ni siya ang lingwahe nga predominantly sa mga time, especially during sa slavery, during sa gitawag og captivity sa mga Jewish people dito sa Babylonia, Babylonian Empire, and gitawag diha og Christian Empire, o gitawag diha og Persian Empire. Diha mo na time nga gamit ang Aramaic nga language. That is why doon na siya impluensya sa Book of Ezra and Book of Daniel, because kini nga mga karakter sa Bible, kini silang Ezra, kini silang Daniel, na sila connected sila sa mga slavery, connected sila sa mga captivity. So, in fact, si Daniel, pila ka emperor pila ka empire ang iyang giserbisyuhan. Sa time sa Babylonia, King Nebuchadnezzar, until sa kitong Persian Empire, at makita din naagyapon siya. Kung iyang gidamgo nga upat ka empire, nasa diya. Then, Aramaic Old Testament, tumita diya, portions of the Old Testament, sa ako nang kasulti,
such as parts of Daniel and Isra, were originally written in Aramaic. New Testament, there are also Aramaic Peshitta versions of the New Testament used in some Eastern Christian traditions. So, pag magtuon ta sa Bible, makadungta ning mga Peshitta versions. Those were Aramaic, mga Aramaic Peshitta versions of the New Testament. Now, number 4, Old Syriac. Old Syriac. Sa may Old Syriac. Now, the history of this language, Old Syriac or Classical Syriac, is a dialect of Middle Aramaic that emerged in the early centuries, Common Era. Doon na gitwag before Common Era, that is, kung ato nang sigutan before Christ, o ngayon tag Common Era, that is after Christ, or Anno Domini. BC and AC. Una ang pasabot niya na. Ngayon tag Common Era, that means AC, after Christ. BC, before Christ. Or BCE, or before Common Era. So it became the liturgical language of Syriac Christianity and was used extensively in Christian theological writings. Old Syriac texts include translations of the Bible and other religious documents. Na wala pa Islamic ani nga time, wala pa Islamic ani nga time, wala pa na sila nga religion, wala pa na sila ani nga time. Pero ang ilang lingwahe na Aramaic, mga ilang lingwahe, pero wala pa yung nga religion at the time. Kaya ang religion nga panahon, o pa man si Muhammad nga time. Sa tumitan ni, Old Syriac texts include translations of the Bible and other religious documents. Over time, Old Syriac evolved into Modern Syriac, also known as Neo-Aramaic, spoken by some Christian communities in the Middle East. Ato hinumdaman nga doon na po yung mga Kristohanon ang mga panahon nga converted. So, muna ilang speaking, muna ilang dialect, muna ilang gamit, muna lingwahe ilang ginagamit. Now, so, sa man ang Bible pagkapunta sa ila, Old Syriac New Testament. The Old Syriac Gospels are early translations of the New Testament into Syriac, dating from the 2nd to 4th century or centuries Common Era. These include the Curetonian Gospels and the Sinaitic Palimpsests at tumita din ha. So, kini nga mga lingwahe, kini nga lingwahe, it is a translation. Although sa Greek na apoy translation, kato kung gisulti kini nga gikan sa Hebrew, gitranslate sa Greek na munang LXX, pero Hebrew but pasabot Old Testament. Ang New Testament Greek lang ito siya, written in Greek ang New Testament, Gospels, mga Book of Acts, tanan sa New Testament. Pero na yung uban nga translation, okay, translation ni siya, Old Syriac. Sa mga lingwahe ngayon gitranslate nila ang words of God sa maong vocabulary o sa mga lingwahe sa ilang dialect. Ito makita rin na Old Syriac. Munang dunay mga Bible nga nakitaan words of God nga nakaplagan written in Old Syriac. So that means gigamit na siya ay dunay mga tao na na-converted sa Christianity, so they must have their own Bible nga sa ilang lingwahe. So these were translated Bible sa ito nakita there or words of God. And then number 5, Old Latin. Ang sa history sa Latin lingwahe. Old Latin refers to the Latin language. It
as it was spoken and written from around the 3rd century before Common Era. So that means BC. Until the late 2nd century BC, or before Common Era, it is characterized by a lack of standardized spelling and grammar. Old Testament was used in early Roman inscriptions, legal documents, and literature. It eventually evolved into Classical Latin by the late Roman Republic, which became the standard for literary and formal use. Classical Latin, in turn, influenced the development of the Romance languages. Ito makita niyo. Mga lingwahe sa mga Roman Empire, mga ilang mga lingwahe diya. Old Latin, Old and New Testament. The Vetus Latina is a collection of Old Latin biblical texts translated from Greek versions before Jerome's Vulgate. These translations were in use from the 2nd century Common Era and varied widely in quality and consistency. So munang na yung mga Bible nga nanggawas po, especially kining gitawag og translation ni Jerome. Mao ni ang lingwahe nga gamit dia is Latin. Naay mga translation nga gikan sa ila din ha. So pag makayong kag Latin Vulgate, mo na translation ni Jerome. Iyang gikuha gikan sa mga ato hinumduman po nga anong lahi sila Biblia. Kaya ato hinumduman duha ka klase ang source sa Bible, duha ka klase. Sa New Testament, sa Greek manuscripts, duha na ka klase kung pagtagad. Doon na tayo gitawag Antiochian text. Antiochian text. Antiochian versus gitawag og Alexandrian. Alexandrian text. Maning importante kayo ang history sa tuang Bible, asa gikan ang imong Biblia. Ang Greek manuscript nga diin gi-translate ang imong Biblia, asa gikan ining duha. Kay importante man dili man lang tungod kay anak ko'y Biblia. So translated di siya gikan sa either Antiochian or Alexandrian text. So our King James Bible, kining manuscript sa King James Bible, ang iyang pinakarot iyang pinakatinubdan is kining Antiochian text. Kanang mga modern perversions, especially kining gitawag og din gikuha ang mga modern translations kuno karon, gikan na siya sa Alexandrian text. Na diha nakaplagan ang Sinaiticus and Vaticanus. Sinaiticus sa Alexandria, Egypt, Sinai. Ang Vaticanus gikan sa Vatican. Dito sa ilang kuan gikan ang manuscript. So diha mo na gikanan sa ilaha nga Biblia. Muna nga mayong nitag Biblia, dili na siya parehas og gikanan. Duha ka sources diya na. Either Antiochian or Alexandrian. Our King James Bible gikan siya sa Antiochian text. If you study the Bible, if you study places in the Bible, imo makita unsay diferensya aning duha. Kini always positive ang paggagamit aning nga lugar, Antioch. Kini always negative. Kung imong basahon sa Book of Acts, permanently negative kining Alexandria, Egypt. Mo na gikanan sa uban nga mga Bible. So Old Latin, number 6. Number 6. German. Doon tayo ito German language din Bible.
German is a West Germanic language that has its roots in the early Germanic tribes of Northern Europe. The earliest recorded form of the German language is Old High German, spoken from around the 6th to the 11th century. Middle High German followed, spoken from the 12th to the 16th century, and saw significant literary development. Modern High German emerged around the 16th century, influenced by Martin Luther translations of the Bible. Today, German is the most widely spoken native language in European Union. Ito makita din ha. Anong doon na influence ang Bible sa German? It is because of Martin Luther. Martin Luther was, I believe he was a German priest. Nga nagabasa sa Biblia o samtang nagbasa siya sa Biblia. Now, yung mga ito na, kining mga tawhanan kining mga taong gigamit aning ilang mga translation din Dili na sila mga basta-basta mga tao. These people were linguistic people. But pasabot, they can speak one or more languages. Dili lang katong mga tribal language pa sa tuwan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, daghang kitag mga tribal languages. Dili ingon ana, kining ilang pagsulti og mga lengguwahe based on every country. Makasulti sila lengguwahe nga sa English, makasulti sila. O bisag German sila, makasulti sila og English. Kaya bisag German sila, makasulti sila og Greek nga lengguwahe. Makasabot sila, makasulti sila, fluent sila. That is why kining ikapito din di basta-basta na itong Biblia ang gigamit. Kaya ato ang mga translator din is maka-istorya. Doon na gani usa ka translator niya, he can speak 16 languages fluently. Kaya imagine ang klase sa tao. Kaya niya mosulti sa bisan unsa nga lengguwahe sa nagkalahi nga mga nasod. Wala di basta-basta. Wala kining tawhanan si Martin Luther, ito siya basta-basta. Ano man, kaibalo po siya mosulti. Kaibalo siya mosulti sa siguro, I believe, nga na siya translation nga nahimo from ani nga Biblia kung di siya kasabot. So that means kasabot siya. Kasabot siya anang time. Kaya ang mga tao sa una, ang ilang pagtuon, magtuon sila based on dialects or languages. Di man para sa tuwa karon sagdahan raman ang mga estudyante karon mo. Di man ingon na sa unang panahon, grabe man ang mga tao mutuon bisan gani ato ang mga una na itong mga ginikanan during sa World War II din sa Pilipinas na to nga na-influensyahan sila. Walay grado nga mga tao pero mga English speaking people. Kaya imagine na wakatanong og eskwelahan. Pero tingala ka, may man kay mo istorya og English, ako ilolo sa una, wag to ka tunog og eskwelahan kay panang sa gubat. Pero grabe mo istorya og English speaking. Ngano man na kay naa siya influensya, kay naa siya mga nakahimamat ng mga Amerikano sa una during sa during war, subot pasabot na influensyahan sila sa pagsulti. So in other words, sa una ring panahon, pwede silang makasulti. Karon gud kay magsalig naman ang mga tao. Salig lang tag kuan ani translation rin ay tay Google translation. Mo nang tapulan na kay motuon. Pero sa una dili man ana ikaw gid ang motuon sa imong madunggan sa the way they speak that vocabulary ilang maibaluan sa pagbigkas ilang baba. That's why kini motuhanan gigamit si Ginoo para mag-translate sa ilahang mga lengguwahe gikan sa either Hebrew o Greek nga mga lengguwahe gi-translate nila sa ilahang own language. So si Martin Luther doon na siya dakong influence ang time because he was a leading reformer at that time. Atong kung imong babasa sa history, he was a Roman priest sa maong panahon. But the time nga nagbasa siya sa Biblia, nakita niya nga ang katudluanan sa mga Catholic people, lahi man sa katudluanan sa Biblia. Kanya imagine sa iyang pagka-priest, tungod kay gitawag siya monk siya, kanang monk ba, ano magula ang tawag sa una sa
Anong walay panahon sa kalibutanan nga mga butang. Ang ilang ragit pagserbisyo. So sa iyang pagkamong, musaka daw siya sa taas ka, asa ng bill sa ilang simbahan. Gamit ang iyang tuhod. Pinitin na siya. Nga na sila magsakripisyo, pero the time nga naibasa niya ang Biblia, ibasa niya ang Bible, dito niya nakita nga, lahi mang gitudlo niya. Gisulti man sa Bible nga, the just shall live by his faith. No? Just shall live by his faith. So, makita niyo ang kalainan sa katudluanan sa iyang unang religion. That's why, diya siya nag-start ang Reformation. There was a great awakening ang hitabo sa sa part sa Europe. Doon ay dakong reformers. So, nahimo silang gitawag sila og mga reformers at the time. Manang gitawag og Reformation sa ang ilang krusada is Reformation. Pero bisan pa man sa iyang pagka-reformist, ato makita din na taktak man siguro ang pipila ka mga false teaching sa pagkakatoliko niya, pero napag-iuban nga nagpabilin. For example, infant baptism, nagpabilin man gyapon sa iya. Although nawala ang pipila ka mga dagko nga mga doktrina nga wala gid sa Biblia gitudlo sa mga Catholic people, pero naay mga pipila nga nagpabilin. And in fact, ato hinumduman, even si Martin Luther, ang problema ni Martin Luther, di niya masabtan ang Biblia nga time, pero naa siya mabasa, the just shall live by faith, the just shall live by faith, yan ang ginabalik-balik, pero di siya kasabot sa book of Matthew and book of James. Di siya kasabot din ha. O nga daw kung nga naapa na si Biblia, nga contradiction man daw sa gisulti ni Apostol Pablo. Nakita niya ang contradiction sa gisulti sa mga books gisulat ni Paul. O ang book of James, nakita niya ang contradiction nga ingon diri sa book of James. The just shall live by his faith. Kanang gitawag og justified by faith without works. Pero pag-abot sa book of James, dili ka ma-justified by faith, there must be some sort of works. Saan ako ni kumahimo pa lang kung si pabuton, yan lang tangtangon ng book of James. That is the reason why daghang mga tao sa unang panahon di sila makasabot sa kung sa ang Biblia. It is because wala pa kayo na matudlo ang teaching karon na gud ni kumayon tabag ang clarification sa mao nga ang pagkaklaro sa mong teaching kanang dispensationalism nga set up karon lang yun siya sa time lang yun siya sa grabe nga pagka-develop sa mao nga tudloanan. Pero daghang kay mga Kristohanon sa unang panahon nagproblema sila kung saan lang ay pag-reconcile, no? Kung saan tani pag-reconcile di mga contradicting statements sa Bible. So, nangamatay na lang sila. Di sila kasulbat. Nga naman. Although na yung mga teaching nga ingon anak sa unang panahon, pero dili ingon anak ka well known. Why? It is because of the Inquisition, for example, the Dark Ages, for example, those Christians nga mo gipang persecute nga nag-scattered abroad tuwa sa kabukiran, tuwa sa mga cave, nagtago sila because of the persecution of the Dark Ages. Can you imagine anang nga event? So, that's why the study or the method of Bible study anang nga time dili gid siya mapundar nga naman. Dili man katutok ang mga Kristohanon sa pag-study sa Biblia. Although makuha nila ang mga importante nga mensahe sa Biblia about the blood, about sa gituwag og salvation, makuha nila na siya. But the method of studying the scripture di nila pagtagad nga naman because there akong persecution nga hitabo sa ilang time o sa ilang panahon. Pero ito makita, the Bible niabot sa existence sa mga German people. Anong panahon, it is because of Martin Luther, sa iyang influence.
Kung atong tan-awon din German Old and New Testament. The first complete German Bible translation was by Martin Luther, completed in 1534. So mga first nga Bible, both Old and New Testament. First yun na siya nga completion at makita diha nga sa German Bible. O ang gigamit niya na si Martin Luther, o nahitabo na siya atong 1534. Luther's translation had a profound influence on the German language and Protestant Reformation. Muna sila ang mga Protestant Reformation. So, these were Protestant people. So, they protest sa Roman Catholic Church at the time. That's why they were called Protestant Reformation. We are not part of the Protestant reformers o ganing mga Protestant reformers. Dito part nila. Baptist is Baptist. Baptist exists before Luther came into existence. Naana ang mga Baptist mo ingon ako di lang ka-develop sa method of Bible study. It is because they were persecuted. Kini si Martin Luther gikan siya sa Catholic Church. That's why doon na siya influence. So doon ay mga taong nituo sa iya o nanggawa sila gikan sa Catholic Church. So kining mga tuha gikan sa Catholic pero nigawas gikan sa Catholic Church mo na mga Protestant Reformation. Kita, we exist before this Protestant Reformation came into being. Nag-exist na ang Baptist, tanawa sa history, sa gitong history of the Christian faith. Tanawa mo diya. Kinsa man tong persecute pag-ayo. Actually, the Baptist people at the time were persecuted both Catholic and Protestant people. Muna ang mga Baptist sa unang panahon. Duha na, imbes sa wala pa ang Protestante ning gawas, isa lang ang persecutor at nga time, the Catholic people. Pero paggawas sa reformers, Protestant reformers, duha na ang nag-persecute sa mga Baptist nga time. Both Catholic and Protestant people mooy nag-persecute sa mga Baptist nga time. Motong gipang pakaon sa kani imagine sa nahitabo sa atong mga unang mga Kristohanon. So Luther's translation has a profound influence on the German language and Protestant Reformation. So there were earlier partial translations, but Luther's was the first to be widely distributed and accepted. Alright, that's number 7. Can you imagine yung word? Yung number? Number 7. Always remember 7 is a number of completion. 7 is a number of perfection. So if there is a perfect Bible, not Hebrew, not Greek, not Aramaic, not Old Syriac, not Old Latin, not German, but the English. Okay? Number 7 is English language. So ikapito diha, ika-number 7 nga lingwaheng gigamit sa Ginoo, English language. Sa kung doon na may 8 diha, lahat lang na. But we always believe that number 7 is a number of completion, number of perfection. So di na is it coincidence? Dili. I believe dili niya siya. Kahibalo ang Ginoo as sa ihang knowledge at makita din nga there will be a time nga ang English language will be used worldwide. So the English language will be used internationally. Kabalo ang Ginoo niya. That is why gigamit niya ng lingwahe. Gibutang niya sa number 7 because this will be the perfect language at makita din nga pwedeng gamiton sa Ginoo nga ma-reach niya ang tibuok kalibutan gamit kini nga lingwahe. Because until today, ang English nga language pinaka well-known. Muna ato ang Bible, King James Bible, nga gisulat sa English language.
history of this English language. English is a West Germanic language that evolved from the dialect and languages of the Anglo-Saxon tribes who settled in England from the 5th century onwards. All Old English Anglo-Saxon was spoken until the Norman conquest in 1066, which brought significant Norman French influence. Middle English, ang Old English is during sa 1066 AD. Muna ang Old English. That is why walay proof nga moingon sila nga ang King James Bible Old English man na. Wala siya nabilong sa Old English. Kaya ang Old English is, ang iyang span is, nagsugod siya during sa 1066 na AD. Anglo-Saxon. That was during 1066 AD, which brought significant Norman French influence. So Middle English developed from the late 11th to the late 15th century. So ang atong English, ang atong King James Bible, wala gani siya nabilong sa Middle English. Kaya ang Middle English from 11th century to 15th century. 11 to 15 mo na middle. Atong King James Bible bilong siya sa naa sa 16th century, 1611. So in other words, di siya bilong sa old, which is year 1066. After nagsugod ang Middle English nga nagsugod sa 11th century, 1100 to 1500 or 15th century. 1611 man itong King James Bible. So therefore, dili siya bilong sa Old and Middle English. Bilong siya sa Modern English. Kaya ang Modern English nag-start 16th century. 1611 man eh. Ang ilang accusation niya, Old English man na. Wala gaya siya nabilong sa Old English. Kada imagine yung kasi mga tao. Para lang good maka-akusa na kanang inyong Bible, na King James Version, Old English siya. Dili siya sa atong hisgutan, dili siya part sa Old English. Dili po siya part sa Middle English. So asa na siya nabilang part siya sa Modern English, 16th century. Klaro kayo? Ang Middle English developed from the late 11th to the late 15th century, characterized by a mixture of Anglo-Saxon and Norman elements. Early modern English emerged in the late 15th century, marked by the standardization of grammar and vocabulary. The great vowel shift further transformed English pronunciation. Modern English, spoken from the late 17th century to present, is known for its vast vocabulary and global influence. Now, kung mayroon Old English siya, kung maghimo tag diagram, muna siya ang Old English. Muna siya ang Middle English. Muna siya Modern. Kini nag-start 1866. Kini nagsugod siya sa 11th to 15th century. Kini 16th century. Pero ani nga under ani, dunay tulupod duha ka parte o ato bitag tulok, pero ato bitag duha. Gibahin po ni Modern English karon sa duha ka sequence. Na siya old, na po siya modern. Up to now. So ang old din nga nabilong sa modern.
sa pinaka division sa English language. Kaya kini modern na 16th century nga na diha ang atong King James Bible old. Pero ang modern nag-start sa 17th century up to present. Pwede nga na, pwede po na mo nang imukatulo diha. Pero muna siya, old siya, tinuod, pero belong siya sa modern, sa unang partition na ito makita din ha. Ano ang ato ang King James Bible? Belong siya sa modern, although old siya, i-compare sa atong panahon karon modern. Kaya modern nga lingwahe karon mo ng 17th century, diri 16th century, 1611 ay atong King James Bible. Now, English Old and New Testaments. The first major English translation was the Wycliffe Bible in the late 14th century. So doon na Biblia nga nigawas sa English unang-una during sa 14th century. Pero next time, dili ito na pagtagad. Dili ito na i-appeal. Ano wala ito na i-appeal ng Wycliffe Bible? Sa atong hisgutan sa sunod, nga kanang process of purification sa English Bible, nganong di ma-appeal na ito ang gitawag Wycliffe Bible? It is because ang Wycliffe Bible dili siya parehas og source. Ako ni kasulti sa kasulti ganina, duha ka sources ang ato ang Bible. Although una siyang na translate into English ang translation ni Wycliffe, pero dili siya appeal sa ato ang English Bible. It's because it was translated, no? Translated siya from Latin Vulgate, which is ang Latin Vulgate nagsumikad sa Alexandrian text. So di siya pwede na itong i-appeal sa line of manuscripts. Kay kini nga line of manuscript corrupted. Ang ato ang gituuhan is ang line of manuscript kining Antiochian, which is perfect, pure and perfect. Muna di nato na siya ma-appeal yung 14th century nga English Bible ni Wycliffe, kay gikan siya sa lahi nga source, corrupted nga source. Nag-start ang atong English Bible sa atong hisgutan sa sunod. Ang sumpay ani, nag-start siya sa Bible ni Tyndale or William Tyndale. Muna siya ang nagsukod ang ato ang Bible ni William Tyndale. So the Tyndale Bible, translated directly from Hebrew and Greek texts in the early 16th century, significantly influenced later translations. The King James Version, completed in 1611, became the most widely used English Bible for centuries. Muna itong may Biblia. Diha na nagsumikad ang ato ang English nga Bible, ikapito. Ikapito nga sa tanang lingwahe nga gigamit sa Ginoo. Ang English nga lingwahe, ikapito. Nga naa diha ang ato ang King James Bible na bilong. Now, sa sunod na itong discussion, nagyapon tayo number 7 din o ikapila ang King James Bible sa number din mga tagad sa sunod. We are talking about English Bible. Doon ay 7 ka mga English Bible nga niabot dire nga pareha sila og source, line of manuscript, Antiochian manuscript ato makita din which is atong gituuhan perfect nga manuscripts diha nagikan ang atong King James Bible. 7 na sila ka English. So dito ta mo tuon sa process of purification. Giun sa pag-purify sa Ginoo ang atong King James Bible, according sa Biblia, purified 7 times. So dito na ipasulod ng King James Bible karon sa sunod na itong discussion about sa English Bibles. Mga English Bibles. 7 na sila kabuk. Ug akong iunahan gagawin na nag-start kang Tyndale, William Tyndale, ang first nga English Bible
nga translated siya gikan sa maong line of manuscript Antiochian. Na ay unang nga English ni gawas, pero wala ito gidawat tungod kay ang maong nga translation 14th century ni Wycliffe is gikan siya sa Alexandrian Latin Vulgate. So lahi siya og line, lahi og source. That's why dili siya kaparehas sa to. Kung lahi siya og source, that means mo na siya kaaway. The enemy of the Bible. The corrupt Bible, kaaway na siya sa tinanay nga Biblia. Duha ko na sila kabuk kaaway sa kaaway kang Wycliffe o ang Douay version. Muna kaaway sa atong English Bible. Sa English Bible ha, kaaway na sila kay di sila kaparehas. Lahi sila source, lahi sila line of manuscripts. Ang isa corrupt, ang isa pure, perfect. Kung mo nang ato ang King James Bible. So, kung imong tanawon, based on numeric nga observation, English is the perfect language sa atong panahon karon. Hebrew it is a dead language. Greek it's a dead language. Aramaic is a dead language, not widely used. No, Old Syriac, Old Latin, German, it's not widely used. Pero sa ginagamit internationally and worldwide nga paggamit sa mga lingwahe, wala ang English language mo ay gigamit sa kadaghanan nga mga tao, nga mga kanasuran. Mo ni ang form of communication. Aso unsa nga nasod, always sila mo magkasinabot diha sa English nga lingwahe. Si asa internationally diha sila magkasinabot. Mo nang gigamit ni Ginoo ang English language para sa tuang panahon karon. So I believe kining proseso sa Biblia, kining nga malingwahe gigamit ni Ginoo para ma-reach out niya ang daghan kayong mga katawan. O gamit kining nga lingwahe. Kung naamay mo dagdag diha karon, o na Tagalog language diha, ay mo na, pero number 8 na siya. Which kining number 7 ang atong gitumong diri, number 7. What is number 7 sa Bible? Kung saan siya sa numeric nga observation. Number 7 sa Bible, always siya associated with completion and perfection. Remember? Sa 7 days creation, ay makita niya. Pag-abot sa 7 ka adlaw, tapos, kompleto. Kompleto ang creation sa Ginoo. That means completion and perfection. Muna atong gitagay pagtagay. Ikapito ang ato ang English language sa history sa Biblia. Wa ko yung mga dili na siya importante. Importante na sila, pero ang akong gisigutan diri ang pinaka number 7, number of perfection sa Bible.